Gets. Okay, na okay, the session is now being recorded. So the topic is about the derivative. No, mahalaga ito guys, no? Ito yung kumbaga sa ano, ito yung pinakaunang-una, no? Na ano ba yun, ano paano ba nangyayari to guys? Kasi yung derivative, ano yan eh, rate of change yan eh. So merong pagbabago. Halimbawa, ito guys to, para makita nyo, no? May certain point, for example, 1, 2, and 3. Tapos 1, 2, 3, and 4. So nandito, no? Tapos isa nandito. So makikita nyo dito, ito yung ano yan. Ngayon, kung titingnan mo ito mabuti, ah if this diagram, no, let's say ito ay with respect to time, no? Kung titingnan mo ito mabuti, yan ay along with the, may angle dyan eh. Yan yung tinatawag natin na slope. Kumbaga sa ano, yan yung M is equivalent to tangent theta. Na yan mismo yung dy over dx. Kasi nga, with respect to time, nagbabago yung kanyang, kumbaga yung kanyang positioning, no? At a certain point. So, yun tinatawag na rate of change. Kaya makikita nyo dito, ito yung dy, nagbabago. Ito yung dx, nagbabago rin. No? So, although yung slope niya ito. So, isa lang naman yung slope niyan. So, most likely, nire-represent natin yan as y is equivalent to f of x. Na yung f of x na yan ay function of x kung tawagin. Now, the derivative of the function of x, let's say for example, yung y prime, yan din yung f of prime. Kumbaga, yan yung derivative ng function of x. No? Ibig sabihin, that yung function na yan at any number x in the domain of f. So, kaya masasabi natin, yan ay equivalent, for example, kung titignan natin yung limit, yan ay the function of x plus h. Kumbaga, ito yung ano, yung uh, isa sa mga formal na gagamitin natin, no? Or parang equation na makikita dito yung derivative, rate of change, no? So ngayon, para makuha natin yung derivative natin, ang tawag pala by the way dito sa f, x plus h minus f of x. Kumbaga sa ano, ito yung delta f, no? Yan yung delta f. So ngayon, kapag dinivide natin yan, yung expression na yan, so to h, for example, dinivide natin by h. Ah, ngayon, detect natin yung limit natin, no? So, pag tinake natin yung limit of delta f as h, no? Kaya masasabi natin, ito ay limit of h approaching to zero where delta f over h. Kumbaga, ito yung uh, pinanggalingan ng formula ng derivative, no? No, so, kung may limit na nag-exist, this is differentiable. Kung hindi, it's not differentiable, no? Na halimbawa, ito guys, no? Ito naman, na-discuss ko na nung sa recorded video. For example, no? Gusto kong kunin yung find the derivative of, for example, of y is equivalent to 4 x squared, no? Kung titingnan natin, no? Ngayon, kung gusto natin makita natin mathematically, no? Pwede ka mag x and y, gagraph natin 'to para makita nyo ano ba nangyayari sa differential, no? If x equal to 0, ano yan, let's say ito muna, if x is equal to negative 2, no? Negative 2 muna. Tapos negative 1, then 0. So ito muna, sige 0. So 0 yung y. Pag negative 1, ibig sabihin kung negative 1 yung x,
x. So dahil x squared yan, so magiging y is equal to 4. Kung x is equal to negative 2, 2 times 2, 4 times 4, 16. So ganoon din dito. Let's say 1, 2, yan, 1 and 2, no? So if 1 is magiging y is equivalent to 4, then 16, no? So ano lang yung makikita nyo dito guys, no? Kung makikita nyo dito guys, kumbaga sa ano, alam natin yung curve, no? 0, 0, 1 to 4, kasi ito yung 1 to 4, 2, 16, kasi ito yung 2, 16. Then negative 1 to 4, negative 2, 16. So makikita nyo dito, this is a curve of what? Of a parabola. So ito yung curve. Now, ang tinatanong dito, ano ang rate of change? Yung derivative na yan. So actually, kung titignan natin, doon sa mas madali na alam nating formula using the one of the basic derivative, kung nare-recall nyo yung derivative of, let's say, u raised to n, eh, binababa ko yung n, u, n minus 1, du over dx. So ano ibig sabihin yan? So y is equivalent to 4x squared. So pag sinek mo yung y prime, magiging 8x na lang ito kasi binababa natin yung ano, yung 2, no? So parang nangyari diyan, binaba ko yung 2, multiplied ko by 4, then x 2 minus 1, then derivative. Kaya yun lumabas, 8x, no? So kung titingnan natin mabuti, yan yung rate of change. Oh, that is 8x. Yan yung ngayon yung slope na tinatawag. No, that is the slope, no? Kumbaga tangent theta yan. M is equal to tangent theta, no? So yan yung slope niya. Kumbaga yan yung ano, yan yung slope, okay, nung ating ano, ng ating equation, no? Okay, so now since we already know na the rate of change, yung dy over dx, kumbaga sa ano yung kanyang rise over run. Kasi kung titira mo, may common ano yan eh, may common slope, no? Ngayon, ang tanong, paano natin i-apply ito? Ito kasi, ito yung as approaching zero. So, tingnan nyo guys ha, ano tayo, any question dyan sa part na yan? I think wala naman, no? So, meron tayo, isa pang ano, ah, mag-open tayo ng bago. So, dito guys, no, try natin yung formula. So, siguro, let's say, find the derivative. Ang tawag pala dun sa method na yun, three-step rule. Ito yung gagawin natin, no? Using three-step rule. So, i-apply natin yung limits. So, halimbawa, ito, f of x. Okay, so, the first one, find yung tinatawag natin na delta f. Okay, so, alam naman natin yung delta f is simply f, that is x plus h, yung kaninang ginawa natin, no? Minus f of x. Kaya by applying that formula, so meron kang 4 x plus h. Eh, yung ano natin, naka-square, minus 4x squared, yung mismong f of x. Kaya ito, lalabas dito. Ito ay 4x squared plus 2xh plus h squared minus 4x squared. So mathematically, you can now simplify ito, plus 2xh plus h squared minus 4x squared. Ito ay magka-cancel out. So ang matitira dito is delta f is uh, kapag ito ay multiply, ito ay magiging ano 8.
ito ay magiging 4. So, 8xh plus 4h squared. Pero hindi pa tapos yan, no? Kasi dun sa step 2, kailangan natin i-divide, gaya ng ginawa ko kanina. I-divide ko yung delta f over h. Na yun yung 8xh plus 4h squared divided by h. So, delta f over h is equivalent to 8x plus 4h. Okay, so ngayon, kapag kinuha natin yan, no, dito sa case na to, 8x plus 4h, pwede kong ihiwalay pa yan, no? Pwede ko pang, baka may masimplify tayo. So, pwede kong ilabas yung 4 kasi common, no? 2x plus h over, ngayon, kung titignan natin mabuti, may h tayo sa dulo. Kailangan, labas ko yung h, yung ano lang, no? Lalabas ko lang pala yung h. Kasi ito ay po 8xh. So, ilalabas ko na yung h. So, 2x plus, uh, kung di ako nagkakamali, that is 4. 4 lang pala. So, labas ko na yung 4. O, labas ko muna yung 4. That is, 4h muna. 4h pala. Sorry. Yan. Ito ay h square. Ayan. So, lalabas ko yung h. 2x plus uh, h. So, therefore, pag dinibad ko ito sa by h, magka-cancel to. Kaya yung delta f over h natin is simply 4 2x plus h. Provided that h is not equal to 0. Kasi pag 0, hindi pwede. So ngayon, ang gagawin natin dito, doon sa step 3, apply natin yung limit. Take the limit. Limit h approaching to 0. Tapos meron kang 4, 2x plus h. So dito, maliwanag. No? Ito, magiging 2x plus 0. Ang lalabas ay 8x. So ito na yung first derivative. Okay, same lang dun sa formula kanina. Take the derivative, magiging 8x na lang. O, di ba same lang din. Using the formula galing dun sa yung formula ano, yung derivative, yung tawag dito, yung n u n minus 1 du over dx. Pero ito lang sinasuggest ko na gamitin nyo. Medyo mahaba kasi ang limit. Okay, may tanong kayo guys. Nakuha ba? Nakuha ba yung ano idea kung para saan yan? Yung mga limit-limit na yan, no? Yung palang reason, no? Kung bakit may mga limits tayo ay para gamitin yan. Actually, pwede mo nga siyang gamitin with other functions, no? Na po pwede. No? Pero ako, hindi ko naman sinasuggest na gamitin yan, no? Kasi medyo mahaba-haba. No? Medyo mahaba-haba ang kailangan. Although, pwede naman, no? Pwede naman. So, halimbawa, no? Hanap ako ng example. Okay, so ngayon, instead ito yung ano, ito yung discuss natin, no? Papasok tayo dun sa ano, nakita natin yung convenience ito. So, dun tayo sa basic derivative. Although, ito yung pinanggalingan yan, yung limits. Okay, may tanong kayo? So, papasok tayo ngayon dun sa 6 basic derivatives. Ito ngayon yung algebraic. We call this algebraic function. Kasi ang derivative, rate of change yan with respect to an independent variable. Yung first derivative, tandaan nyo guys, is kung di ako nagkakamali, slope of the tangent. Kumbaga sa ano, sa tumatakbo ka, di ba? Yan yung ano, yan yung velocity. Kaya nga ang tawag sa ano, displacement with respect to time, no? So kung sa physics, velocity, kapag kinuha mo pa yung second derivative, acceleration na. So anyway, yun ay sa pag nag-physics kayo, no? So anyway,
ah, ibig sabihin, rate of change. So kayo, mag-start tayo. Marami kasi yan, may mga trigonometric, pero magsisimula tayo sa algebra. Okay, una, yung derivative ng constant is zero. Okay, pangalawa, yung summation rule, d over dx, u plus b. Ibig sabihin, du over dx plus dv over dx. Ito yung mga formula. Number three is a product rule, d over dx, uv. That is u dv over dx plus v du over dx. Okay. Number four, d over dx, u over v. So v du over dx minus u dv over dx all over v squared. Okay, so yan yung ano, technically, no? Quotient rule lang tawag dyan. Meron pa tayong isa, yung number five, yung ano, yung sa power, yung ito na-discuss ko na kanina. D over dx, u raised to n. So usually, binababa mo yung n, u, n minus 1, then take the derivative. Yan. So yan yung mga basic, no? Yan yung basic derivative. Although ito, no, yung number 6, same din naman, no, pero kasi naka-radical to eh. Halimbawa, ito, uh, square root of u. Ibig sabihin, du over dx over 2 square root of u. Ngayon, para maintindihan yan, meron tayong example problem. Siguro unahin natin yung derivative number 6. Find the derivative of y is equivalent to square root of, let's say, 2x plus 3. Usually, similar din ang konsepto niya, no? So, yung by using uh, formula number 6, y prime, ang gagawin ko itong 2x plus 3, itataas ko ito. Tapos, kukunin ko yung derivative. So, magiging 1 half 2x plus 3, 1 half minus 1. Tapos, kukunin ko yung derivative ng nasa loob. So, 2 na lang ito. Kasi yung 2x plus 3, yung 3 is constant. So, therefore, magka-cancel to. Kaya, ang magiging y prime natin is 2x plus 3 negative 1 half. Or, pwede mo siyang ibaba. 1 over 2x plus 3 raised to 1 half. Or, pwedeng ganito na. 1 over square root of 2x plus 3. So, yan yung ating pinaka final answer sa number 1. Yan yung formula number 6. Okay, question, guys? No? Okay, number 2. Oh, medyo madadali pa ito, no? Find the derivative of 8x cubed plus, let's say, 5x to the fourth, no? Plus 2, no? So, pag ganyan, guys, pag kinuha mo yung power formula lang tayo, no? By number 5, using formula number 5, ibababa mo yung 3, then 8, then 3 minus 1. So, derivative yan, ano yan eh, so, assist na yan, no? So, magiging 24x squared yan. Ito naman, plus, ibababa ko yung 4, then 5, 4 minus 1. Ito kasi, derivative ng 2, constant, 0. Kaya ang lalabas dito is simply 24 y prime x squared plus 20 x cubed. Okay? So, pwede na itong sagot na to. Or kung gusto nyo, pwede naman, ano, kung gusto nyo ma-simplify talaga,
Ihiwalay nyo sa 4, no? 4x squared. So magiging 6, no? Plus, ito ay 5x. Okay, ito na yung magiging dy over dx o yung y prime. So ito yung pinaka-simplified answer for the number 2. Okay? Ano nga, paki-clear kung ito ay naiintindihan. Paki-clear nga. Ano nga, ano nga, thumbs up. So, nagka-thumbs up ba? Paki-thumbs up nga kung malinaw. Okay? Malinaw ba, guys? Wala kayong katanungan. Is it clear? Klaro naman. Okay, klaro naman. Sige, no? So, ngayon, let's continue, no? Kasi dito, pinapakita natin yung mga iba't iba na senaryo, no? Okay, ngayon, magpusit tayo sa medyo hirap-hirapan natin, no, ng konti. Okay, kasi, ano na eh, kumbaga, kayang-kaya na eh, no? So, ngayon, ito, take the derivative, no? Kunin natin, of y is equivalent to 3x cubed minus 2x divided by 4x squared plus 1. O, di ba? So, find what is the first derivative. Okay. So, kapag ganyan, uh, tingnan mo natin, no, yung ating u and v. Actually, gagamit tayo ng ano dyan, quotient rule. Quotient rule ang gagawin natin dyan, no? So, yung u natin ay itong 3x cubed minus 2x. Tapos yung v natin, 4x squared plus 1. So, gagamitin ko yung formula, v du minus u dv all over v squared. O, yun yung pinakamabilis, no? So, sa paglatag niyan, yung v natin, yung nasa, ano, denominator. So, 4x squared plus 1, taking the derivative of 3x cubed minus 2x. Minus, kukopiin ko lang yung 3x cubed minus 2x, getting the derivative of 4x squared plus 1. Okay, so ngayon, ito ay will be divided doon sa denominator na meron kang 4x squared plus 1. Pero take note na naka-square yan. So ngayon, may katanungan dyan sa part na yan. So simplify, ang gagawin ko lang dito, kukopiin ko lang yung 4x squared plus 1. Ay, ayan. Ayan. Tapos, kukunin ko yung derivative nung nasa ano. Ito, ibababa ko yung 3 times 3. Kasi kung mapapansin mo, ah yun yung sa powers, yun, yan yung sa ano, power formula rin, no? So, usually, pag bababoy, magiging 9 na to. X squared, no? Magiging 9x squared minus 2. Okay? So, ayun, nakuha yan, no? Kasi kinuha mo yung formula. Minus, kukopay mo lang naman yung ano, yung ah 3x cubed minus 2x. Taking the derivative of 4x squared, so magiging 8x na lang ito. Yung 1 is constant. No? Kaya ang mangyayari, magiging ano to, denominator. Ayan. So basically, ang lalabas dito, i-square mo ito. Kaya lalabas dyan is 4x squared plus 1, 9x squared minus 2. So ito, meron kang ano yan, 8 times 3, 24. So minus 24x cubed plus
magiging 16x squared. Ngayon, bago tayo i-simplify muna natin, no? Check natin yung kanyang kumbaga, titingnan muna natin 'yan, no? Kaya magdi-distribute tayo bago tayo mag-finalize. Ito naka 4x squared plus 1. Kaya yung magiging y prime nito, okay, ito ito lang magiging usually i-ano mo 'to tawag ito, i-ano mo i-point method. So 36, 9 times 4, 36x to the fourth minus 8x to the fourth plus 9x squared, no? Tapos minus 2 minus 24x cubed plus 16x squared. Okay, divided by 4 4x squared plus 1. So therefore, ang mangyayari dyan, kapag kinuha mo yan, magiging 36 minus 8. Ito muna ang gagawin natin. So ito ay magiging 24. Kung di ako nagkakamali, no? 9 times 4, 36. Okay, so tama ba? 9 times 4, 36, tapos negative 8, negative 9x squared, tama. Ay, teka lang ha. 36, 8x squared pa rin. Sorry, wait lang, wait lang. So ito ay 36, 8x squared. Sorry. Ito ay 2. Mm-mm. Tapos 9x squared, ayun. So kukupin ko lang itong 36x raised to the fourth. Ito yung magka-cancel. 9 minus 8 is plus x squared. Plus 16 is 17x squared. Tapos, ha, meron pa bang ha. Okay, so ngayon, pagkatapos yan, no, minus 2, kung daw nagkakamali, minus 2, then minus 24x cubed. Okay, divided by the 4x squared plus 1 squared, no? So baka may divide, no? Baka may pwede pa tayong ma-cancel. Check natin. Okay, so kung titignan natin mabuti, doon sa ating equation, possible na may ma-simplify pa, no? Okay, check ko lang ulit. So ito ay 36, negative 8x squared, plus 9x squared, negative 2. Then negative 24x cubed, then positive 16x squared. So tama naman. Okay, so negative 24. So kapag kinuha ko ito, ah pwede kong ihiwalay, no? Itong 36x to the fourth minus 24x cubed plus 17x squared minus 2. Okay, no? So, ngayon, tama ba itong x cube? Ano pala to? To the fourth, sorry. So, ito ay to the fourth. So, tama ito, magka-cancel to. Kaya lalabas na answer dito is 12x to the fourth plus 17x squared minus 2 divided by 4x squared plus 1 squared. O, ito rin yung final answer. O, kayang-kaya ba, guys? Kayang-kaya ba? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo, guys? Okay, so yun yung isang example pa lang yan, no, ng
Kumbaga, pangatlong example pala na gumagamit tayo ng derivative, no? Quotient rule ang ginamit natin. So, paano ba yung product rule? No? Okay, magano tayo ng example ng iba pa, no? Iba pa example para makita nyo, no? So, halimbawa, no? May case na ganito ang given. Hanap lang tayo. Ito, maganda rin to, no? Okay, no? What if ganito yung given? Y is equivalent to 1 all over x to the fourth minus 5x squared plus 1. Okay, kapag ganyan at hinahanap yung ano, yung say find the first derivative. Ang solution dito guys, pwede mong iangat ito. Ayan, pwede yan, no? Kukumpin mo lang ito eh. Pwede mo itong iangat. Tapos ibababa mo. So ibababa ko itong negative 2. Tapos x raised to the fourth minus 5x squared plus 1, negative 2 minus 1. Pero take note, power formula. Yung, di ba pag power formula, binababa mo to ito, tapos x minus 1 or n minus 1, tapos du over dx. So ito yung derivative. Kukunin mo yung derivative sa loob. So magiging 4x cubed minus 10x. So ng derivative naman is 0. Kaya most likely, ang lalabas dyan is, ito na, no? Ito iba, pwede kong ibaba. Itong negative 2, ito, pwedeng nandito sa taas yan. Tapos ito, dahil ito ay ano, negative 3, pwede mong ibaba. No? So magiging ano to, x to the fourth minus 5x squared plus 1 cube. So ngayon, ito, kapag sinimplify mo pa to, negative 8x cube, no, 4 times 2, 8, no? Then minus 20, o positive x. O, pwede mo pang ano, kumbaga parang kung gusto mong simplified talaga. O, although pwede na ito, sagot na to. So kung gusto mo talagang pinaka-simplified, pwede naman na ito. Actually, tama na yan. Hindi ko na siya mamaliin. No? Pero yung pinaka-simplified ay ito. Pwede mong ihiwalay yung negative. I think yung pinaka-common sa kanila is 4. Pinaka-common sa kanila is 4, no? Kasi kung titignan mong mabuti, yun naman yung ano talaga, no? Pinaka masasabi natin common. Okay, so 4x. So kasi kung say 4, pwede rin ganito. O 2x. Pwede rin ganito. Labas ko yung 4. 2x cubed plus 5x. O pwede rin mga ganyan. Divided by x to the fourth minus 5x squared plus 1 cube. Or pwede rin na ilabas ko yung negative 4x then to x squared plus or negative something, no? Kumbaga sa ito ay ah so dapat ito ay negative, no? Ito ay negative. Wait lang. Burin ko lang ito. Yan. Ito ay negative. So ito ay negative, no? So minus 5. Okay, so pwede rin naman ito. Walang problema kung ito yung sagot mo. Okay, so nakukuha ba guys? Kuha ba? Question. O, more example. So pang example, no?
Okay. So ito, try natin to, no? Ito medyo mahaba-haba kasi ito. Halimbawa, ito, no? Ito medyo mahirap, no? X minus 7 divided by 3x squared plus 1 raised to 5, for example, no? Yan yung value ng y. So, ang tanong, find the derivative. So, kapag ganyan, y prime, bababa ko tong 5. Pero ito guys, mananatili to. So 5 minus 1. Ngayon, ito, this is u and this is v. So 3x squared plus 1, taking the derivative of x minus 7, gagamit tayo ng quotient rule. No? Maglagay kayo ng mga bracket at parentheses para hindi malito sa sign. Okay, x minus 7, the derivative of 3x squared plus 1. No? So ito ay mumultiply natin by, didivide natin by 3x squared plus 1 square. Ito guys, no, kung titignan nyo mabuti, ito yung first derivative, ito yung 5. Kumbaga sa ano, ito x minus 7, gagawin ko ng 2, 4. Pati yung sa baba, na 3x squared plus 1 raised to 4, no? Kasi isa lang naman yung kanyang denominator, no? Ngayon, ayun kay exponent ng denominator. Ngayon, ito guys, ito yung medyo tricky. So ito, kukopay mo lang. Then take the derivative. Ang derivative ng x minus 7 is 1. Tapos, ito, copy mo lang ito. Derivative ng 3x squared is 6x. Okay, divided by, so 3x squared plus 1 raised to 4, ay raised to 2. Okay, so ngayon, dahil alam na natin to, no? Okay, ang gagawin lang naman natin dito is, ito, copy nyo muna. So 5, x minus 7 raised to 4, divided by 3x squared plus 1 raised to 4. Ito, magiging ano to, kumbaga sa, ano, no, ito ay magiging 3x squared plus 1. Then minus x, ito 6x, minus 6x squared. Then negative, negative, positive, 42x. Ayan. Okay, tapos, ah, so kapag ganyan, no, ah, pwede na nating i-ano to, no, i-simplify, no. So pagkasamahin ko na yung ano, eto dahil same na naman, pwedeng pag-add. So ito nila pinaka-final answer niyan. Oh, this is the first derivative. So magiging 5 x minus 7 raised to 4 divided by, ito ay magiging 3x squared plus 1 raised to 6 na ito. Kasi inad ko na. Tapos ito, magiging negative 6 plus 3 is negative 3x squared. O, lagyan natin ito, negative 3x squared, no? Plus 42x plus 1. So basically, yan yung ating final answer. O, nakuha ba guys? That is the first derivative. O, kayang-kaya ba? Kayang-kaya. Ano sa tingin nyo guys? Kayang-kaya ba? No? Okay, so last two examples, no? Para talaga maintindihan, no? Yun nga, more examples tayo. Magbibigyan ako ng assignment para mamaya
maano natin, kumbaga sa ano, ma-practice natin yung pinagsosolve natin, no? Ayan. So, ito guys, halimbawa, no? Isosolve ko to in two ways, no? Halimbawa, ito, x plus 1. Ito muna yung isa, x minus 1. Solve ko muna to by product rule kasi di ko pa nagagamit yung product rule. Tapos mamaya, isa-solve ko by quotient rule. Tingnan natin kung magpaparehas. Pag product rule kasi, UDB plus VDU. O ito yung U, ito yung B. So, x plus 1, derivative of x minus 1 raised to negative 1 plus x minus 1 raised to negative 1, the derivative of x plus 1 divided by, okay, so kapag ganyan, ah, ay di na pala kasi product rule yan, no? So, mangyari, dahil ganyan yung itsura, itong x plus 1, kukunin ko yung derivative to, ibababa ko yung negative 1, x minus 1, negative 1 minus 1, diba? So, dito wala ka na naman di-differentiate, 1 na lang ito. Tapos ito, x minus 1, kukumpay mo lang, derivative dito is 1. So, basically, ang lalabas dyan, labas ko muna yung negative, x plus 1, then x minus 1, negative 2. Okay, plus x minus 1, negative 1. Okay, now, isi-simplify pa natin, no? Okay, yung y prime nito, so ito, pwede mo kasi itong ibaba. Di ba yung x plus 1? Pwede mo itong ibaba. Yung x minus 1 square, no? Ito, magiging 1. So, bring down na rin yung exponent 1. Ngayon, pwede mong kunin yung LCM. Ang common sa kanila ay ito. So, yung may square. So, pag divide mo to, mawawala ito. So, tapos ita-times mo sa numerator, ito yung matitira. Ito naman, ang magiging rate dito is x minus 1 na lang. Kasi magka-cancel. So, ngayon, kapag kinuha natin mathematically, negative x to minus 1, distribute na, no? Ito ay plus x minus 1. Ito, cancel. Tapos ito, kokopay mo lang. Kaya, pero ang pinaka-final answer ay ito. Negative 2 all over x minus 1 squared. Ito na yung y prime. So, ito na yung final answer natin. Okay? So, yeah, that is using the product rule. Okay, may katanungan kayo dyan? Wala namang katanungan, no? So, ngayon, ang susunod naman ay ito. Gagamit ako ng quotient rule. So, paano? Pwede yan, ibababa mo lang ito, yung x minus 1. Ito yung u, ito yung b. So, i-apply ko yung VDU minus UDB all over B squared. So, take note of this, guys. Kapag ganyan, usually, ang ginagawa natin, kukunin ko yung x minus 1, derivative ng x plus 1, minus x plus 1. Okay, maglalagay lang ako dito ng ano, no? The derivative of x minus 1. So now, kapag dinivide ko ito, x minus 1 squared. So, mangyayari, x minus 1, derivative dito is 1, minus kokopeg ko lang ito, x plus 1. Ang derivative ng x minus 1 ay 1. Tama? So, ito, kokopeg ko lang ito. So, tingnan natin kung parehas yung sagot. So, therefore, ito, magiging y prime. Ito, magiging x minus 1. Ito, negative x, negative 1. Magka-cancel to. Kaya ang matitira na lang is y prime negative 2 all over x minus 1 squared. Ito na yung basically the derivative. Okay, so save yung ating nakuha sa
Question, guys. So that ang rule na yan is the quotient rule, no? So pwede lang kayo mamili ano yung sa aplikable sa tingin nyo mas madali. For me, that kind of problem, quotient rule yung mas madali, no? Pero it depends. Depende sa ano, no? So wala pa yung may pina-factor kasi bibigay ko example yung may mga pina-factor, no? Anyway, any question para by the way. Yan yung sa algebra. Sige. So I think I can now stop the recording before we ano